Oh my God! Yung mga bangas, sa video na ito ng Haunted PH ay nagsagawa sila ng kanilang unang SB7 Spirit Box session sa loob ng isang sementeryo gamit ang tinatawag nating S-Test method at EVP recording. Ang tanong ngayon, nakakuha ba talaga sila ng tunay na boses mula sa kabilang dimensyon? O may iba pang posibleng paliwanag sa mga narinig nila? Bilang isang paranormal reviewer, skeptic believer, susuriin natin ito ng patas. Mula sa panig ng naniniwala at sa panig ng mga skeptics. Let's go! Moki TV, ang tinig ng katotohanan. Sa bawat lihim at teorya siya'y lumalaban. Sa bawat video at reaksyon di nagpapadala. Katotohanan lang, ito ang kanyang tala. Paraan yung mga yumao upang magkapagsalita. Yung static noises na naririnig nyo, yun ang ginagamit natin bilang boses nila. So pag scan niya ng mabilis, like super bilis, di pa pag yung mga radyo, pag nag-i-scan kayo ng mabagal lang, kunyari naghahanap kayo ng radio station na gusto nyo, yun ang ginagawa ng tool na ito. Pero ito, instead na parang tao na mabagal siya mag-scan ng radio station na gusto nila na mapakinggan, ito naman super bilis mag-scan. Ginagamit natin ang static ng radio bilang boses para sa kanila. Siya nagsabi, di ba? Static ng radio. So, may punto ang skeptic. Hanapan naman natin ang punto itong mga believers. Dito mapapansin natin ano sabi? Habang pinapaliwanag ko ang function ng SB7, bigla na lang Pero disclaimer mga kanto. Oh my God! Haunted, kita niyo yun? Umilaw. Teka lang. Ha? Huwag mo ang ilawan, ng tulog ang ilawan. kasabay ng pag-ilaw ng EMF kanina. panoorin ng surveillance sa cam ang scene force na nagpagalaw sa ating ghost ball. Tingnan natin Ayan, nagtanong sila, is this a sign of welcome from the spirit world? Maybe, maybe not. Tingnan natin. So ngayon, pag-aralan natin Doon muna tayo sa skeptics. Paliwanag muna natin, ano ba tong ghost ball na to? Okay, bago tayo mag-react paliwanag muna natin, ano ba yung umilaw na yon? Kung mapapansin nyo, itong ghost ball na to, ayan, yung umiilaw na yan, yan, yung binibulugan nila na yan. Yan yung tinatawag na ghost ball or mas kilala rin sa tawag na motion activated ball. Isang maliit na bola ito na may ilaw sa loob na umiilaw kapag ka nakaramdam ito ng galaw, vibration, or pag-ikot. Now, paano ba ito gumagana, itong ghost ball na ito? Sa loob ng bola, may maliit na sensor nakakakita ng paggalaw. May sensor siya sa loob So, ibig sabihin, sensitive siya, di ba? Iilaw yan kapag merong sudden movement or paggalaw, pagninig, pag-ikot, or pagkakatok, or pag-alog. Iilaw talaga siya. Sa loob ng ilang segundo, siguro mga 15 seconds, mamamatay na siya. Sa totoo lang, karamihan kasi ng karamihan sa mga ghost ball ay ginagamit sa paranormal investigators. Marami dyan gumagamit niyan, halos lahat ginagamitan ng ghost ball. Hindi naman talaga ginawa
para sa ghost hunting yung ghost ball na yan. Ang alam ko dyan is laruan niya ng pusa. Parang cat ball yata yan kung tawagin pa eh. Kung hindi ako nagkakamali Pero yung mga paranormal investigators, ginamit nila ito para sa mga sudden movements. Kasi naniniwala sila na kapag may ibang presensya sa lugar na yon, iilaw yan. Ngayon, ang tanong natin, bakit ba ito ginagamit sa paranormal investigation? Kasi naniniwala yung ilang paranormal investigators na kung may espiritu talaga sa paligid, maaari itong galawin ng bola, magdulot ito ng vibration, di ba? Na pwedeng makaapekto sa sensor nito at bigla siyang umilaw. So yun yung mga paniniwala ng mga paranormal investigator. Kaya madalas sila nagtatanong ng kung may kasama kami dito, pwede mo bang paandarin or pailawin yung bola? At kapag umilaw yung bola pagkatapos ng tanong, marami sa kanila itinuturing itong tugon sa kanilang tanong. Ganyan gumagana ang ghost ball o cat ball or motion activated ball na tinatawag Ngayon dito naman tayo sa skeptics Ayon sa mga skeptics kasi, maraming natural na dahilan kung bakit umiilaw ang ghost ball. Una dito, yung masyadong sensitive siya or yung sensor niya. Masyado siyang sensitive. Pwede rin makaapekto yung hindi pantay na sahig or lupa. Pwede rin yung mahinang pagyanig. Diba, mula sa mga hakbang o diba, kung tabi pa yan ng karsada, maaaring magkaroon niya ng vibration. Sabi ng mga skeptics pwede rin naman na kasi kung makikita natin, ito ay electronics. Pwede rin internal electronics issue kaya siya umilaw. Kaya sa mga investigation, hindi sapat na umiilaw lang. Hindi sapat na umiilaw lang ito ng isang beses bago masabing paranormal agad. Now, tingnan naman natin kung makikita natin dito rewind natin EMF kanina. Yan, kung makikita natin. Oh my God. Kung mapapansin nyo, wala siyang katabi. Wala siyang malayo siya, 'di ba? Walang gumalaw. Tingin ko naman pantay naman yung pinaglagyan niya kasi napanood ko na ito dati yung Haunted PH. Meron silang inilalagay diyan na meron silang inilalagay dyan na para mag-stabilize yung meron silang pinagpapatungan parang takip yata na hindi ko malaman kung ano yun para hindi siya gumalaw, hindi siya mag-vibrate. Meron silang pinagpapatungan niya. Ewan ko lang kung nilagay nila dyan yan. Now, tingnan natin kung mapapansin nyo, walang tao. Pakinggan nyo rin sila. Wala ring hangin daw, sabi nila. Yun may ilaw siya, di ba? Sa atin na ilaw siya. Goosebumps. Sa atin ilaw siya, di ba? Okay. Ngayon, pinaliwanag ko na sa inyo kung ano yung ghost ball at kung ano ang masasabi ng mga skeptics dito. Now, dito naman tayo sa believers side. Sabi ng mga ibang believers, ang bigla ang pag-ilaw ng motion ball or cat ball ay maaari daw na may presensya o entity doon sa paligid na yon.
Sa paranormal field kasi or sa paranormal world, may paniniwala na kayang manipulahin ng mga espiritu ang energy o yung mismong bagay upang makakuha ng atensyon sa mga investigator. Kung bago umilaw ang ball, kung mapapansin natin, bigla siyang umilaw. Ayun nga sa mga skeptic, di ba? Pwedeng lang ito, sudden na vibration. Pero paano nyo ipapaliwanag yung wala namang gumalaw sa kanya at malayo siya at naka-steady naman siya? Ngayon, sabi ng mga skeptics, pwede naman talagang umilaw yan. Lalo-lalo na yung mga electronics issue, di ba? Parang may issue sa loob ng battery, parang ganun. Kasi di battery yan eh. Now, pwede naman daw umilaw yan, sudden movement o may yanik. Paano nyo ipapaliwanag? Ngayon, ito naman sa believer side. Paano nyo naman ipapaliwanag? Ito. Kung mapapansin nyo, Oh my God! Kita niyo yun? umilaw siya. Nagkagulatan silang lahat. Umilaw siya. Nagkagulatan silang lahat. Tama? Ngayon, kung checkin natin yung lugar, Teka lang. Ha? kung mapapansin nyo, flat yung pinagdaungan. Ayan pinagpatungan. Hindi ko alam kung merong nakalagay dyan na para mag-steady yung isang bola na yan. Pero tingin ko naman naka-steady naman siya. Ngayon, paano natin ngayon ipapaliwanag na bigla siyang umilaw habang nandyan sila? Sabi ng mga skeptics, pwede naman talaga umilaw yan. Dahil yanig or sudden nakaramdam ng vibration, pwede naman. Diba? Pero malayo siya eh. Walang gagalaw sa kanya. Tandaan natin, iilaw lang siya kapag may gumalaw sa kanya or nakaramdam siya ng vibration. Ngayon, sa akin yung biglaang pag-ilaw ng isang ghost ball, tiyak na yun nakaka-interest talaga yun, di ba? Na bahagi ng investigations nila. On the other hand, bilang investigator, hindi sapat yung isang isolated trigger lang. Di ba? Kung mapapansin nyo, maraming gumagawa niyan, pailawin mo nga ulit, pero hindi na nila napapailaw. Merong umiilaw talaga at sumasagot sa kanila. Doon nagkakaroon ng debate. Kasi ganito, hindi sapat na isang trigger lang. At masasabi ng may espiritong nagpaparamdam. Kailangan natin talagang isaalang-alang bilang paranormal investigator yung lahat ng posibleng natural na sanhi bago ito maituring na paranormal. Sa ngayon, yung pag-ilaw ng ghost ball ay siyempre maituturing lang natin yan na isang unexplained event. Yung pangyayaring nakakuha ng ating atensyon or yung atensyon nila. Ngunit siyempre nangangailangan pa ng mas maraming ebidensya para mapatunayan kung ito ba talaga ay gawa ng isang hindi natin nakikitang presensya. Kung ikaw yung investigator at nakita mong biglang umilaw ang ghost ball sa harapan mo habang nasa loob ka ng sementeryo,
sa kalagitnaan ng gabi. Anong una mong isipin? Simpleng malfunction lang ba ito? O may kung sinong o anong sumusubok na magpakita ng presensya? It's up to you guys. Okay, dito naman tayo. No? Bago tayo magsimula, meron silang gamit dito, no? Bago at ito yung tinatawag nating Spirit Box or SB7. Alam ko meron ng SB11 yan eh. Tama ba? Ito, may bago silang susubukan at sa tingin ko ngayon lang sila nakagamit nito. Tingnan natin ano nga ba ang Spirit Box? Paliwanag muna natin kung paano gumagana itong Spirit Box. Ang SB7 Spirit Box ay isang device na mabilis na nag-i-scan ng mga radio frequencies. Ayon sa mga paranormal investigators, ginagamit daw ito ng mga espiritu para makabuo ng mga salita or message or mensahe. Sa kabilang banda naman, ayon naman sa mga skeptics diyan, yung mga naririnig na salita ay mga maaaring galing lang sa mga radio stations or na nadadaan dun sa tinatawag nating SB7 kasi nagsa-swipe yan mabilis ang sweep niyan So basically ito ay nag-i-scan ng radio frequency. So kung titingnan natin, sabi ng mga believers, ginagamit ito ng mga espiritu para makipag-connect sa mga tao. Ayon naman sa mga skeptic, ito ay random na nakukuha lang or nadadaan lang sa pagsusweep ng radio frequencies. So nadadaan lang siya doon. So dito nagsisimula ang debate. So panoorin natin to. Ayan SB7. Naipaliwanag ko na kanina SB7, di ba? Now, sila, no? Okay, tingnan natin yung gagawin nilang Spirit Box session. Let's go. Mabilis, 100 milliseconds. Yung common nila ginagamit dito. Kung mag-scan na tayo, ito lang press na natin yung sweep forward o depende sa atin kung mag-experiment pa tayo ng reverse sweep. Ito, baba. And then, press na natin. Tsaka natin yung mga sinasabi nila habang nag-sweep tayo. Tsaka mo kukunin yung mga And sa pagtanong mo, and kung makabuild sila ng mga salita, yun na yun. Okay. Bali, iwan natin kay David. Okay. Ito na. Magandang umaga mga kaluluwa o mga espiritu. Pailawin niyo yung mga ghost ball namin o mga equipment namin. Patunugin nyo or pailawin nyo mga espiritu. Nandito kayo ngayon. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. May sumagot. Dito kayo ngayon. Pwede yung pailawin yung ghost ball namin. Huwag patunugin yung aming mga kagamitan. Pakinggan niyo ang susunod na boses sa clip na ito. Nakakakilabot. In 3, 2, 1.
Anong tunog yun, ka-hunted? Comment mo below. So mga content po natin tong ganitong Okay, tingnan natin ano. Unang sinabi niya, Lumapit kayo sa akin. wait lang. Ang unang sinabi niya, wait lang. Pero alam ko may kasunod pa ito. Tingnan natin ah. Lumapit kayo sa akin. Hindi, inulit lang niya. Inulit lang pala niya. So ngayon, itong sumagot na to, no, isa sa mga tinitingnan ng mga paranormal investigator, yung kalidad ng mga sagot. Ganito yan, ano, kapag ginamit yung spirit box, 4 na bagay lang naman talaga ang mahalaga nating uobserbahan dyan. Relevance. Diba? May connection ba? Yung tanong. Yung sagot sa tanong. Tanong ay may kasama ba kami dito? At malino naman na may salitang oo. Maaari itong ituring na relevant response. Pero kung random na salita lang yung mga lumalabas, katulad ng kape, pinto, Lunes, yung walang sapat na koneksyon upang ituring itong intelligent connection. Pangalawa, titingnan natin dyan, timing. Napakahalaga ng timing talaga. Kung halos kasabay ng tanong niya, lumalabas yung tila sumasagot din siya, mas nagiging interesante yung result nito. Pero dapat natin tandaan na ang spirit box ay mabilis na dumadaan sa iba't ibang radio frequency. Tandaan natin yan ha. Sa bawat segundo, 12 ng audio fragments ang dumadaan sa spirit box. So, sa SB7. Ngayon, dahil dito, no, may possibility na yung ilang salita ay aksidenteng tumutugma lamang or aksidente lamang na dumadaan sa SB7 at nasasakto doon sa tanong. Pwede yun. Pangatlo, titingnan natin dito is consistency. Isa ito sa mga pinakamahalagang bahagi ng spirit box session. Kung ang isang pangalan o mensahe na paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang bahagi ng session or same lang siya, labas lang siya ng labas, mas nagiging interesante yung ebidensya. Bilang isang paranormal reviewer, mas pinapansin ko yung mga consistency kaysa sa isang isolated response lang. Kasi yung salita for me maaring coincidence lang. Pero pero ang paulit-ulit na impormasyon ay mas mahirap ipaliwanag bilang isang simpleng pagkakataon lang. Number 4 dyan yung meron din tayong tinatawag na clarity. Mahalaga rin ito sa isang spirit box session. Kasi kung kailangan paulit-ulitin yung ng 10 beses bago maintindihan ng sinasabing boses, bumababa yung reliability niya nito. Yung reliability nito bilang ebidensya. Diba? Mas malinaw ang audio. Sa paranormal investigations kasi, mas malinaw ang audio, mas mataas ang evidential value nito. Mabala ako ka dyan. Sa liwan, kung maimaw ako ka dyan, pira ka bilog. Okay.
So tapos na yung spirit box session nila, no. Alam mo, sa akin ang nakita ko, no, bilang isang skeptic believer, may ilang response naman talaga na maaari nating ituring na relevant sa mga tinatanong. 'Di ba? Sa pananaw kasi ng isang believer, maaring indikasyon ito ng isang intelligent communication. 'Di ba? Or may presensya ng isang entity na sumusubok na makipag-communicate or makipag-ugnayan dun sa Haunted PH sa kanilang mga gadget, ano. Ngunit pero sa pananaw naman ng isang skeptic, possible rin ito resulta ng random radio fragments na nagkataong tumutugma lang habang nagtatanong siya. Habang nagtatanong siya, may dumaan na ganong sagot. Pwede yun. Diba? Possible ito. Ito yung mga sa skeptic naman tayo, no? Kasi, dito nagiging mahirap ang spirit box bilang ebidensya. Dahil nga doon sa mga ganong skeptic na side. Ang problema kasi sa spirit box, ano, ang SB7 ay dumadaan lang sa ano yan. Dumadaan sa radio frequencies kada segundo. Ibig sabihin, normal na makakuha ito ng mga putol-putol na salita, pangalan, or tunog. Kapag ang isang paranormal investigator ay naghahanap ng kahulugan sa mga salitang ito, may possibility ng confirmation bias, misinterpretation, at coincidence. Kaya kahit may naririnig tayong mga tila malinaw na sagot, hindi naman ito agad napapatunayan na galing ito sa isang espiritu. Now, may paranormal ba talaga sa ginawa nilang spirit box session? Sa kasalukuyan nilang ebidensya mula sa session, ano, wala akong nakitang sapat na basehan upang sabihin natin na patunayan ang communication sa kabilang buhay. Pero, may mga ilang moments talaga na maituturing na interesting at worthy of further investigation. Ito nga ginawa nila, no. Hindi sila sapat bilang proof, pero hindi rin na madaling baliwalain kung paulit-ulit na nangyayari sa mga susunod na session. Ngayon, bilang paranormal reviewer, ang verdict ko sa spirit box session ay inconclusive. May mga response na nakukuha ng atensyon. Mayroong mga response na nakukuha niya yung atensyon ko at maaring tingnan bilang potensyal na paranormal communications. Pero dahil may mga natural na paliwanag rin naman, hindi pa rin lubusang naaalis. Tulad ng mga radio interference, coincidence at subjective interpretation. Hindi pa ito maituturing na matibay na ebidensya para sa mga espiritu or presensya. Sa madaling salita, ano, nakaka-interest naman talaga yung mga nakakuha nila, no? Ngunit hindi pa ito sapat upang masabi natin na may napatunayang multong nakikipag-usap sa pamamagitan ng spirit box. Ang kaso ay nananatiling bukas para sa mas marami pang ebidensya at mas mahigit na pagsusuri. Meron sila ditong ginawa na Estes method. So tingnan natin kung ano ba masasabi natin or ano ang ma-i-review natin sa kanilang video, sa kanilang ginawa. Isi-set natin ang ating pag-scan sa 100 millisecond scan o yung sweep rate na sinasabi. Tapos ang scan natin is backward. Okay. Okay, bago tayo magsimula, ano nga ba ang Estes method? Magandang method. Isa sa mga pinakamagandang bahagi ng investigations na kahit sinong gumagawa nito.
Kasi bakit kasi ganito no? Nababawasan yung possibility ng conscious o unconscious influence. Kapag yung receiver kasi ganito gumagana yan Halimbawa ako, lalayo ako sa kanila. Ang tanging suot ko lang, headset, ito. At tanging suot ko lang sa tenga ko ay headset at malayo yung aking mga kasama. Ngayon, saan nakakonekta yung headset? Doon sa spirit box or sa SB7. Ngayon lalayo siya, magtatanong ngayon. Pero dito kailangan kasi magkalayo sila. Kailangan hindi maririnig nung nakasuot ng headset yung mga kasama niya. Wala siyang maririnig kundi yung static lang. At sasabihin lang niya kung ano yung maririnig niya doon sa spirit box. So magtatanong yung kasama nila doon sa malayo sa kanya. Ngayon, dito nagkakaroon ng debate kasi madalas dito ay sumasagot talaga. Hindi naman siya tuloy-tuloy na sumasagot pero may mga times na nagko-connect yung sagot at yung tanong. So panoorin natin to Ganito kasi yan kapag ang receiver ay hindi naririnig ang tanong, mas mahirap para sa kanya na sadyang gumawa ng tugman sagot. Hangin. Ano pong meron sa hangin? Gumalaw na naman yung Gumalaw na naman yung What the? Nakunan mo? Tabi-tabi po. Ito ko kay Wawi. Pero kasi diba, yung vision natin dito sa gilid pag may gumalaw, makikita mo yan. Kaya ginanon ko. Tapos si Kante David nandito naman sa gilid. Si Kante David, si Bones. Habang nag-SS method silang dalawa, dito Kante. Pansin nyo, nagkagulo sila pero naka-steady lang din yung nag-i-test method.
Ibig sabihin kasi, hindi niya talaga naririnig yung ano. Okay, ganito, no? Sa believer side muna tayo. Para sa mga naniniwala kasi, mas malakas ang Estes method kaysa ordinaryong spirit box. Bakit? Kasi, dahil kung hindi naririnig ng receiver yung tanong, pero nakakapagbigay siya ng mga sagot na eksakto di ba? Eksakto at tumutugma doon sa tanong. Nagiging mas mahirap itong ipaliwanag bilang isang pagkakataon or coincidence lang. Halimbawa tinanong, ilan kayo rito? Tapos nag-response yung naka-headset, 3. Creepy, di ba? Para sa mga believer kasi, ang ganitong tugma, ang ganitong mga pagkakatugma ay maaaring indikasyon talaga ng intelligent communication. Now, kung mapapansin natin, hindi siya totally tugma. Pero, may mga words na sumasakto naman talaga. Ayon do sa tanong. Kasi nakita nyo naman, di ba? Malayo sila. At halos bulong lang yung sinasabi. Kaya lang parang malakas yung dinig nyo sa YouTube kasi naka-mic sila. So naka-mic sila kaya filtered na yung boses nila doon. Pero malayo yan. At nakita nyo nagkagulo sila pero nakaupo pa rin yung nag-e-Estes method. Kasi hindi niya naririnig talaga. Ang naririnig niya lang talaga dyan yung static nung SB7. Now, 'di ba maraming marami na mga words pero yung iba nagtugma, yung iba hindi. Dito papasok yung skeptic side. 'Di ba? May limitasyon pa rin. Kahit na nakita natin na medyo nagtugma sila, 'di ba? Kasi yung spirit box tandaan natin na nag-i-scan ito ng radio fragments. Correct? Kaya sabi ko nga kanina, pwedeng coincidence lang na saktong nagtanong at meron siyang nasagap na ganong words. Di ba? Kapag marami salita ay lumalabas kada minuto, natural na may isa dyan na magmumukhang konektado sa mga tanong talaga. Diba? May tinatawag tayong selection bias. Ano nga ba yung selection bias? Naaalala lang natin yung mga nagtugma or yung mga tamang words na nagtugma lang. Yun lang yung naaalala natin. Diba? Pero nakakalimutan na natin yung mga dose-dose ng dumaan na salita na wala namang kinalaman sa tanong. Correct? Ngayon, bilang isang reviewer, yung hinahanap ko sa isang Estes method ay hindi naman isang magandang sagot lang. Dapat kasi tinitingnan natin dyan yung maraming magkakasunod na relevant response, consistent na impormasyon, or yung mga detalye na yung mga detalye na hindi alam ng investigators. Ang hinahanap din natin dyan yung mga sagot na mahirap ipaliwanag bilang coincidence. Kung isa o dalawang tugma lang naman ang nangyari sa buong session, hindi pa yun sapat. For me, hindi pa yun sapat. Pero kung paulit-ulit at may malinaw na pattern naman, doon tayo nagsisimulang, doon nagiging mas interesante ang session. Alam nyo bilang reviewer, isang paranormal reviewer, masasabi ko nga ang Estes method ang pinakamagandang paraan ng paggamit ng spirit box. Kasi nababawasan nito yung possibility ng human interference. Gayunpaman hindi nito tuluyang inaalis ang possibility ng coincidence at random radio response. Kasi dito ang Estes method ay hindi pa rin maituturing na patunay ng paranormal communication. Isa ito sa kapakipakinabang
na tool para makuha yung mga potensyal na anomalya na dapat siyasatin natin. So bago ko reviewin ito, napanood ko na ito. So kinuha ko na lang yung mga stamp nila kung ano yung dapat nating reviewin. So yun na maraming salamat sa Haunted PH sa inyong ginawang cemetery investigation gamit ang spirit box and S-test method. Ngayon, nasa bawat manonood naman talaga ang pagpapasya kung paano natin titingnan ang mga ebidensyang nakuha ng Haunted PH. Pero para sa ilan, sapat na ito para maniwala sila na may presensya hindi natin nakikita. Para naman sa iba, isa lang may itong serye ng nangyayari na may logical na paliwanag. Ngunit marahil, pero siguro hindi ang tanong na may multo ba ang dapat natin dito ang pinakamahalaga rito. Ang mas mahalagang tanong ay sapat na ba ang ebidensyang nakita natin upang baguhin ang ating paniniwala. Hanggang sa susunod na paranormal review, manatiling bukas ang isip. Maging mapanuri sa bawat detalye at huwag matakot magtanong. Sapagkat sa bawat misteryo, ang katotohanan ang tunay nating hinahanap. Ako po muli ang inyong Boss Moki TV at laging tatandaan, hindi lahat ng nakikita ay tama at hindi lahat ng tama ay nakikita. Bye-bye!